Umikot ang pelikula kay Nick Powell, isang high school senior na malapit nang magtapos na may matataas na marka. Bigla ang pumanaw ang kanyang ama ilang taon na ang nakalipas at pagkatapos nito ay ang kanyang ina na si Diane ang humawak sa halos lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Pinagsama-sama niya ang sarili, inayos ang kanilang pinansyal na kalagayan at nagsimulang pakialaman ang buhay ng kanyang anak. Gusto ni Diane na magkaroon ng anak ng isang ligtas at tradisyonal na karera, ngunit si Nick na mahusay sa pag-aaral ay may hilig sa pagsusulat at literatura. Sa katunayan, gusto pa nga niyang laktawan ng kanyang graduation ceremony at pumunta sa London para sa isang writer's workshop program. Sa madaling salita, namumuhay si Nick sa gilid ng panganib. Lumipat ang eksena sa tahanan ng pamilyang Powell kung saan may malaking selebrasyon. Ang pinuno ng pamilya, si Diane Powell, ay tumayo at nagbigay ng talumpati. Kinikilala ang akademikong tagumpay ng kanyang anak. Nag-toast siya sa pangalan ni Nick at binigyan ito ng regalo na may nakaukit na pangalan niya. Ngulit hindi mukhang masaya si Nick sa buong selebrasyong inihanda para sa kanya. Lumayo siya sa mga bisita, kumuha ng isang hiwa ng cake at pumasok sa garahe. Umupo siya sa tabi ng workbench at biglang itinutok ang isang shotgun sa kanyang muka. Ngulit ang lahat ng ito ay panaginip lamang dahil nagising si Nick ng biglaan kinaumagahan. Ilang sandali pagkatapos, bumaba siya sa kusina kung saan nakaupo ang kanyang ina sa dining table. Naghanda siya ng 2 itlog at bacon na hugis smiley face para sa almusal. Abala si Diane sa pagbabasa ng diaryo nang lumapit siya ni Nick at tanungin kung naisip na ba niya ang tungkol sa writer's workshop sa London. Medyo pasuplaba ang sagot ni Diane at sinabing hindi na niya kailangang pag-isipan iyon dahil alam na ni Nick ang kanyang saloobin. Malinaw na gusto niyang manatili ang kanyang anak sa Amerika at mag-focus sa kanyang karera. Matapos ang malamig na pagsisimula ng araw, kinuha ni Nick ang kanyang bisikleta at pumasok sa paaralan. Ipinakita na gumagawa siya ng homework para sa mga kaklase kapalit ng pera. Ibinigay niya ang isang assignment sa kaibigan at mabilis na kumita sa hallway ng paaralan. Kasabay nito, ang matalik niyang kaibigan na si Peter Egan ay binubuli ng isang grupo ng estudyante sa banyo ng mga lalaki. Ang leader ng grupo ay isang mabagsik na babae na nangangalang Annie Newton na madalas sangkot sa iba't ibang uri ng kaguluhan. Sa oras ng tanghalian, lumapit si Nick sa grupo at inalok na bayaran ng cellphone na binili ng kanyang kaibigan mula kay Annie. Nilagay siya ng makapal na pera sa mesa at tinanong kung sapat na iyon. Ngunit hindi maganda ang naging reaksyon ni Annie at sinabihan siyang makialam na lang sa sariling buhay. Yumuko si Nick at sinabihan si Annie na isa siyang taong emosyonal na wasak. Natural, nainsulto ang bully at sinubukang saktan si Nick. Ilang sandali lang, pareho silang pinagalitan at dinala sa opisina ng prinsipal. Tinanong ng punong guro ang nangyari at pabirong sinabi ni Nick na may gusto raw sa kanya si Annie. Ngulit wala sa mood ang prinsipal at agad pinauwi si Annie. Binalawan naman si Nick na huwag sayangin ang oras sa mga taong walang kinabukasan. Samantala, umuwi si Annie sa kanilang magulong tahanan kung saan kasama niya ang kanyang stepmom, ama at nakababatang kapatid na si Victor. Abala ang stepmom sa paninigarilyo at panunood ng TV habang pinapabayaan ang kanilang responsibilidad. Galit na sinita ni Annie ang stepmom dahil hindi pinakakain si Victor. Nagreklamo ang stepmom sa ama, ngulit pumanig ito kay Annie. Nauwi sa matinding pagtatalo ang mag-asawa. Tumigil ka na sa paninigarilyo, tumigil ka na rin sa pakikipaglandihan, wala kang kasiyahan. Sanay na si Annie sa ganitong sitwasyon, kaya pinakakain na lang niya si Victor at pumasok sa kanyang kwarto. Nang gabing iyon, dumalaw si Peter sa bahay ni Nick. Tinanong niya kung pupunta si Nick sa party ng kaklase nila, ngunit sinabi tong hindi dahil may iba siyang pupuntahan. Inabot ni Nick ang isang libro kay Peter at sa loob nito ay nakakago ang plane ticket patungong London. Doon naintindihan ni Peter na aalis ang kanyang kaibigan para sa writer's workshop program. Tinanong ni Peter kung alam ni Mrs. Powell ito at sinabi ni Nick na hindi. Ipinaliwanag niyang mula nung mamatay ang kanyang ama, masyado siyang sinakal ng ina sa pagplano ng kanyang buhay. Samantala, lumabas si Annie kasama ang kanyang delinkwenteng boyfriend na si Marcus Boheme. Pumunta sila downtown kung saan binasag ni Marcus ang isang mamahaling sasakyan.
Pinalala pa ni Annie ito sa pamamagitan ng pagbasag ng bintana ng isang jewelry shop at pagnanakaw ng kwintasan. Tumakas sila sakay ng ninakaw na sasakyan habang paparating ang mga pulis. Kinabukasan, papasok na si Annie sa paaralan matapos siyang magpalipas ng gabi kay Marcos. Hiniling ni Marcos na iwanan niya ang bag ng mga ninakaw na alhas, ngulit hindi siya nagtitiwala. Dahil dito, nagalit si Marcos at isinumbang siya sa mga otoridad. Sa paaralan, itinago ni Annie ang kwintasan sa kanyang locker, ngunit napansin ito ni Peter. Maya-maya, dumating ang mga pulis at inaresto si Annie dahil sa pagnanakaw. Natagpuan din ang alhas sa kanyang locker. Tinawagan niya si Marcos, ngunit nagkunwari itong walang alam. Nang makauwi si Nick, sinabi ng kanyang ina na tumawag ang airline at binago ang schedule ng kanyang flight. Patunay nang alam na niya ang tungkol sa biyahe patungong London. Nang gabing iyon, papunta si Peter sa isang house party. Bigla siyang inatake ni Annie at ng kanyang grupo. Akala ni Annie ay si Peter ang nagsumbong sa kanya. Dahil sa takot, nagsinungaling si Peter at sinabing si Nick ang nag-report sa pulis. Lumipat ang eksena sa party kung saan makikitang nagbago ng isip si Nick at ibinigay ang ticket at hotel booking sa isang random na babae. Umalis siya at naglakad mag-isa. Sinundan siya ng isang luma at sira-sirang sasakyan, sina Annie at ang kanyang grupo. Sa isang tahimik na kalsada, binugbog nila si Nick. Pinanood ito ni Peter mula sa loob ng sasakyan. Lumapit si Annie at tinanong si Nick kung sino na raw ang wasak ngayon. Sumagot si Nick na emosyonal pa rin siyang wasak. Dahil dito, sinipa siya ni Annie ng buong lakas. Gumulong si Nick pababa at tumama ang ulo sa bato. Wakas na ba ito para kay Nick? Napagtanto ng grupo na halos hindi na humihinga si Nick. Sa takot, dinala nila siya sa kagubatan. Nahulog ang relo ni Nick sa daan, ngunit walang nakapansin. Itinapo nila ang kanyang katawan sa isang storm drain at iniwan. Pumunta si Annie kay Marcos at umamin na napatay niya si Nick. Humingi siya ng tulong para pagtakpan ng krimen, ngunit itinaboy siya ni Marcos. Sa galit, tinakot niya ito at sinunog ang kanyang mga damit sa ilalim ng tulay. Sa isang nakakagulat na twist, isang malusog na Nick ang lumitaw kinabukasan. Pumasok siya sa paaralan, ngunit napagtanto niyang walang nakakakita o nakakarinig sa kanya. Kahit anong gawin niya, walang reaksyon ng mga tao. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang ina, ngunit hindi siya marinig. Tumakbo pa uwi at nabangga ng sasakyan, sinagasaan pa ng truck, ngunit wala siyang sugat. Napagtanto niyang hindi siya napapansin ng mundo. Inireport ng kanyang ina na nawawala siya at dito naisip ni Nick na baka patay na siya. Sinimulan ng mga detektibeng sina Kate at Brian ang investigasyon. Natagpuan nila ang bakas ng gulong at sirang side mirror. Naalaman din nila ang ilitan ni Nick at Annie kaya pinuntahan nila ang bahay nito. Nakita nila na nakaupo si Annie sa bubong. Nagsinungaling ito at sinabing hindi niya nakita si Nick. Dahil sa awa, binitiwan siya ni Brian. Habang naghahanap si Nick sa kagubatan, tinanggap ni Nick na patay na siya. Nakakita siyang ibon sugatan at isa pang buhay na ibon ang biglang lumitaw. Nang mamatay ang sugatan ibon, nawala rin ang buhay na ibon sa kanyang kamay. Doon niya napagtanto na hindi siya patay, nasa out-of-body experience siya. Mawawala lamang ang kanyang spirito kapag tuluyan niya siyang namatay sa totoong mundo. Inimbestigahan ni Detective Brian si Marcos. Nagsinungaling ito ngulit hindi kumbinsido ang detektibe. Kalaunan, binalwanan ni Marcos si Peter at bumalik sila sa kagubatan para ilipat ang katawan ni Nick. Plano ni Marcos na patayin si Annie. Nagkita sila sa istasyon niyang tren, ngulit dumating ang mga pulis. Tinangka ni Marcos na barilin si Annie, ngulit gumanti siya. Sugatan, tinawagan niya si Detective Brian at sinabi kung nasaan ang katawan ni Nick. Na-rescue si Nick at dinala sa ICU. Samantala, dumating si Annie sa ospital. Humingi siya ng tawad kay Nick at sa sandaling iyon, bumalik ang spirito ni Nick sa kanyang katawan. Si Annie naman ay namatay dahil sa matinding pagkawala ng dugo.
Nagtapos ang pelikula nang dalawihin ni Nick si Victor makalipas ang ilang linggo at makipaglaro kay Victor. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.